Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Yes, Monday ngayon and actually medyo yan after the show kasi ang dami ko pang ginawa, 'di ba? Mga 11 so nakipagtsikan pa kami kay Kali, yun nga yung kalukalike daw ni Ray Pumalo na sa totoo lang mas kahawig siya ni Vice ganda noon. So, yun. But anyways, ayun na. So, after that, ako, umuwi na si Ray. May pinuntahan pa yatang iba. Nakapagkita sa mga kaibigan niya. Ako naman, eto na. So, nag-lunch muna. And then, maraming salamat nga pala kay Ma'am Jenny Lacorte sa pa-lunch. So, anyways, ano bang topic natin? Sayang, nag-press con kanina ng World Remittance. Ewan ko, ang pag ganun kasi mga in-invite na talaga vlogger, nakakaloka na supposed to be dapat kumbaga vlogger at the same time ano ba road shit, di ba? Ganun yung mga invitation. Nakakapanghinayang kasi sana, parang chance sana yung to interview Kim Chu, pero hayaan mo na marami pa naman pagkakataon. So, may mga moment naman na ibang press con kasi iba-iba na humahawak ng event ngayon ng press con. Unlike before na ang nagpapatawag lang talaga ng press con ay si Manay Ethel Ramos, siya talaga Dean of Philippine showbiz media, entertainment media noon. So, halos lahat ng event niya invited daw. Kaya lang nga, nawala na siya, pumanaw siya nung pandemic. So, siya rin at the same time ang manager ni Aga Mulak. But anyways, ayun na nga. So, ngayon na bago, na paiba-iba na. Iba-iba na mga PR, iba-iba na mga publicist. So, well, ganun talaga ang buhay. So, anyways, ang ganda kasi nung si Kim talaga parang pag naging endorser siya, pag naging brand ambassador siya, tumatagal. Hindi ito yung good for one contract lang. Humahaba at humahaba, di ba? So, years talaga ang binibilang, which is, hindi naman ako nagtataka because very effective na ambassador or endorser si Kim Chu from, from food, beauty, shampoo, lahat-lahat beauty product, wellness, yung mga ganyan. Ultimo nga, yan, mga ngayon nga yung yan mga na involve yung mga um, kababayan natin, yung mga 'di ba yung mga OFW. So, malaking bagay itong brand na ito na kung saan 4 years na nga niyang ini-endorse or siya 4 years na siyang brand ambassador. So, very inspiring daw ito kasi parang may pa-promo sila na kung saan parang mamimigay ng bahay at lupa, which is sabi nga ni Kim, nakarelate talaga siya niya because nung nanalo nga siya sa Pinoy Big Brother, meron pa house and lot. So, ganun ang PBB. But anyways, sana lang talaga, ako talaga, I just wish na sana mas maging healthy pa si Kimi, di ba? Kasi syempre, now that she's back sa work, mas madami siyang trabaho, mas physically, draining, mas minsan kulang ang tulog, yung mga ganong tipo. So, sana kayanin parang katawan niya. Kasi siyempre, katulad niya, meron siyang showtime, meron siyang mga endorsement shoot, may mga press con, and of course, may shooting pa. So, yung shooting kasi ng A Perfect Marriage, hinahabol talaga yon for, for Metro Manila Film Festival. Na ako naman, since August magsi-September pa lang, matatapos naman yung by September 30 kasi last day ng ng submission ng finished product. So, mga nagtatanong kasi, parang ibig daw ba sabihin pag di ka nakapasok sa top 4, yung first 4, yung script mo, ibig sabihin hindi maganda. Parang hindi naman yun ganun. Kaya lang, syempre, may mga may mga hinahanap sila dun sa first 4 na script pa lang. Pero sabi ko nga sa inyo, for me, merong ang ganda sa script, pero pag in-execute na, hindi maganda. So, mas maganda yung natapos na yung film at napanood at yun ang natanggap. Yung ganun. Kasi, laging ganun meron akong feeling ko, ang ganda siguro ng script nito, pero kaya lang yung execution ng director hindi masyadong bongga. So, ako naman, malaki naman ang tiwala ko kay sa director ng A Perfect, Dan Villegas ng A Perfect Marriage kasi may yung track record niya. Very quiet tong director na to. No? At noon nga naalala ko, nung hindi ko pa siya kilala, hindi pa namin siya kilala, may press con sa isang restaurant sa Mega Mall. So, nandun kami. Ka-table pala namin. So, usap-usap kami. Nung pala siya yung director ng film. Ganun naive pa ako nung, hindi naman, ganun nakakatawa lang experience. Buti nga, hindi kami nagkwento ng kung ano, nagchichika ng kung ano-ano. Pero nasa harapan lang naman siya namin. But anyways, ayun, kanina nakita ko yung
kung bakit hindi pala papatawagin ni Kim Chu or ni Paolo Avellino ang isa't isa ng babe or love. Kasi nga, di ba, naging topic nila yon na ang tawagan usually babe and love. Usually naman, di ba, sa relationship, ang sa simula, pag yung ganyan na, yung mga babae at lalaki, talagang babe or love ang tatawagan nila. Kasi syempre, parang medyo old na pag tinawag kang sweetheart, honey, o pang mag-asawa level yan. So, pag mag-jowa lang kayo, boyfriend, girlfriend, parang babe, love. Hindi nga, naging bebe na, di ba? Baby, mga ganon. So, usually, kaya madami. Pero sabi nga ni Kim, sinagot na nga niya yan at sinabi niyang hiwalay na nga, naghiwalay nga. Pag ganun ang tawag, wag gamitin yung ganung tawag kasi nga baka ang ending mauwi sa hiwalayan. So kinukulit siya kung anong tawag ba nila ng mga ex-boyfriend niya at sinagot niya nga ng yun nga, hiwalay na nga. So anyways, makikita mo yung mga comment doon. Talaga may pakiusap talaga ang Kim Paulan tsaka kay Kim at Paolo na dapat hindi sila magtawagan ng babe or love. Dapat ang tawagan nila lang, mas magandang araw kung ano lang, Kim, Pao, or Pau Pau, Kimi, yung mga ganon. So, pero syempre may mga suggestions din na gawing Han, yung ganon. So, parang parang okay lang kung ibabalik yung tawag na Han. Kayo ba, ano sa tingin yung mas bagay na tawag ni na Kim at Paolo sa isa't isa? Kasi nga, dinidisregard na ng marami yung babe at babe at love kasi nga daw baka maghiwalay. Pero sa totoo lang naman, ang dami namang ganun ng tawag at hindi naman sila naghihiwalay. So, nagkataon lang. Talagang siguro, hindi yun talaga meant for Kim Chu. Hindi talaga meant for Kim Chu si Gerald Anderson or si Sian Lim, di ba? Ang meant talaga sa kanya ay itong ang last. Kasi last, yun nga. Hindi, aminin natin, syempre sa age nila, dapat last relationship na nila to, last boyfriend-girlfriend. Ang next na ay kasalan na, di ba? Or mag-asawa na sila. Kasi hindi na uso yung collect and then select. Sa mga bata lang, sa mga teenager lang yun. Yun ay para sa mga 16, 17, 18 years old lang na kailangan marami mo nang makilala. Parang gano'n. Si Kim, di ba, mahaba ang kanyang mga relationship. So, sa kanya, ako naniniwala na ito na talaga ang endgame. Si Paolo, ang endgame ni Kim Chu. So, sila talaga kasi ilang taon na rin naman sila. So, ako nga, sabi ko nga, sana by next year, makita na magpakasal ang dalawa. Kasi syempre, medyo nagkaka-age na talaga sila. Kailangan din bumuo na ng pamilya. Yung ganong point. So, ako nga, kaya nga, believe ako at least kay Bea Alonzo, natagalan man, pero talagang lakasan ng loob. Nung nag-decide. Sana, hindi naman sa gusto kong gayahin yung ganon, pero, ni Kim, si Bea, pero sana ganon yung mga desisyon na, okay, wag na nating ipaalam sa publiko na magpapakasal tayo para hindi masyadong magulo. Yung silang dalawa na lang ang nakakaalam. Parang ganun. Pero sabi nga, baka nga, 'di ba? Baka nga daw matagal ng kasal kasi nga sabi nila like yung mga tukso-tukso na Abelino, na ang tawag, mga things like that. Ako, so far I think joke pa lang 'yon ni Vice. Pero may pinanggalingan alam naman natin, 'di ba? So, usually, 'di ba, ang sarap nung pakiramdam. Ako nakakanood ako ng vlog na tinatawag na wifey or honey or wife or husband yung boyfriend nila, parang kinikilig, 'di ba? So yun na. Anyways, ano nga sa tingin nyo ang mas bagay na tawagan? Wag na raw yung babe and love. So ano mas bagay na tawagan or term of endearment nila Kim Chu and Paolo sa isa't isa? Kasi maraming options pwedeng wifey, husbandy o husband. Ayun nga, Han, heart, kasi nga sweetheart, tart, or pangalan, Kimi, or Pau Pau, mga ganon. So, ayun na, tignan natin kung alin mas mabenta, kung saan mas marami talaga ang puntos. Ayun na. So, anyways, good vibes lang tayo ngayong Monday. And of course, pag good vibes, kailangan pinag-uusapan si Kim Chu. Pero ako nangihinayang ako dun sa event na yon na hindi ako na-invite. Sayang kasi ang dami lang nag-expect talaga. Pero insist ko talaga sana makapunta ako sa shooting ng itong Quantum. Kaibigan ko naman ang publicist nito. Of course, ang publicist nito ng Quantum ay si
Junardo. Pero syempre, kung ang may kinalaman is ang si Paolo, iba ang publicist. Yan na muna for na, maraming salamat.